3 dekadang pag-ibig na parang disyertong walang bango at lasa. Hello, ako si Ligaya, 59 na taong gulang na babae mula sa isang tahimik na baryo sa Batangas. Ang aking buhay ay maaaring ilarawan bilang isang malawak na disyertong tigang, 30 taon ng kasal na puno ng lamig at pag-iisa. Pinakasalan ako ng aking pamilya sa isang kasunduan, isang arranged marriage na tila walang puso. Akala ko noon, kapag naging mag-asawa na kami, darating din ang pagmamahal ng kusa, lalo na't wala naman akong dating boyfriend, kaya buong puso akong nagsumikap para sa aming pagsasama. Mula sa simula, pinaghahandaan ko ang bawat hapunan para sa aking asawa, si Mang Ernesto, na nagtatrabaho bilang isang empleyado sa munisipyo. Pinipilit kong maging maasikaso, nagluluto ako ng kanyang paboritong ulam, nagpapakita ng mga ngiti at nagdaraos ng maliliit na sorpresa tuwing kaarawan niya. Ngunit ang kanyang mga tugon ay malamig, parang yelo sa taglamig. Akala ko'y simpleng ugali lang niya iyon, ngunit kalaunan, napagtanto ko na wala siyang interes na ipakita ang pagmamahal, hindi lang sa akin, pati sa aming pagsasama. Sa loob ng 30 taon, magkaibang kwarto ang aming tinuluyan at hindi kami nagkaroon ng kahit kaunting lambingan. Ang sabi nga nila, kung gusto mong makuha ang mga bituin, kailangan mong tignan ang langit. Ngunit si Mang Ernesto ay hindi man lang nagpakita ng kahit anong pagnanais na ibahagi sa akin ang langit niya. Sa kabila ng lahat, nagbibigay siya ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin at hindi na rin siya pumapasok sa mga pagtitipon ng pamilya ko. Marahil sa panlabas, tila ako'y may magandang kapalaran, isang asawa na walang gulo at may maaasahang kabiyak. Ngunit sa loob, bawat araw ay parang unti-unting pagkalbo ng kaluluwa ko. Wala akong anak, sapagkat palaging tinanggihan ng aking asawa ang aking mga pagsubok. Ang tanging aliw ko lamang ay ang paniniwalang matapat siyang tao sa labas ng aming tahanan. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin na may anak siya, isang lalaking nasa kanyang 21 taong gulang na ipinanganak sa ibang bayan, at nais niyang makipagdiborsyo sa akin upang ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapunta sa anak na iyon. Nang malaman ko ito, parang bumaliktad ang aking buong mundo. Hindi ako makapaniwala sa pagtataksil na ito. Pinakipagbigay alam ko ang isang pribadong investigador upang alamin ang katotohanan at lumabas na tama ang hinala ko. May isa siyang lihim na pamilya sa kabilang bayan at higit pa riyan, madalas siyang makipagtagpo sa iba pang mga babae. Ang lalaking pinaniniwalaan kong asawa ay nagtatag ng 2 buhay ng sabay. Hindi ko mapaniwala ang makikipaghiwalay pa ako sa kanya para lang sa isang tao na walang pakialam sa akin. Ngunit ang tadhana ay may ibang balak, dinala niya ang anak na iyon sa aming bahay at nagpakilala sa akin. Ngunit ang mukha ng binata ay parang kopya ng kanyang ama noong kabataan, may halong ibang babae sa mga mata niya. Sa kabila ng galit ko, unti-unti akong nahulog ang loob sa anak na iyon nang makita kong siya ay tahimik, maingat, at palaging nag-aalaga sa bahay kapag wala ako. Kaya't sa kabila ng lahat may bagong pag-asa akong nadama sa puso ko. Ngayon pa lang ay ramdam ko na may mga pangyayaring magbabago sa buhay ko ng tuluyan, isang kwento na puno ng lihim, pagtataksil, at muling pag-ibig. Ngunit paano nga ba ito magtatapos? Sa pagpasok ng bagong yugto sa buhay ko, unti-unti kong naisip na baka may pag-asa pa rin sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas ko. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang mula sa isang maliit na bayan sa Batangas na buong 30 taon ay nabuhay na parang isang anino lamang sa tabi ng asawa kong si Mang Ernesto. Ngayon, unti-unti kong nakikita ang liwanag sa likod ng madilim na ulap na bumalot sa akin sa mahabang panahon. Nang unang ipinakilala sa akin ni Mang Ernesto ang anak niyang si Carlo, isang binata na nasa kanyang 21 taong gulang at nag-aaral sa Maynila, hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin. Sa una, ramdam ko ang sakit at pagkakanulo. Paano niya nagawang itago sa akin ang isang buong buhay na may ibang pamilya? Paano niya nagawang sirain ang aming kasal ng ganito kalalim? Si Carlo ay tahimik at maingat, hindi tulad ng inaasahan kong mayabang o mapagsamantala. Sa tuwing wala ako sa bahay, siya ang naglilinis ng aming tahanan, nag-aalaga sa mga maliliit na bagay na dati akong nag-iisa lang ang gumagawa. Parang ang dating malamig at tigang na tahanan namin ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng lahat,
May isang tao pa ring nagmamalasakit sa akin kahit na hindi siya tunay na anak ko. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nakikita si Carlo bilang higit pa sa anak ng aking asawa. Nakikita ko sa kanya ang isang tao na gusto lang makaramdam ng pagmamahal at tanggap. Nagugulat ako sa mga sandaling nag-uusap kami ng masinsinan, kahit na sa umpisa ay iniiwasan ko siya. Ngunit hindi ko maitatanggi na may kakaibang koneksyon kami, isang ugnayan na hindi matitinag ng mga pagkakanulo ng nakaraan. Sa kabila ng lahat, patuloy na lumalalim ang sugat sa puso ko dahil sa pagtataksil ni Mang Ernesto. Ngunit habang pinipilit kong paghilumin ang sarili, nakikita ko rin ang pag-usbong ng isang bagong pag-asa, isang bagong simula na hindi ko inasahan. Sa likod ng mga luha at paghihirap, natutunan kong muling magtiwala, hindi sa asawa kong nagbiro ng buhay, kundi sa binatang ito na kahit papaano ay nagbigay ng kulay sa aking tigang na mundo. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang mga pangyayaring ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kabanata, isang kabanata na puno ng mga lihim, pagtataksil, at higit sa lahat, pag-ibig na hindi inaasahan. Sa mga susunod na araw, haharapin ko ang mga pagsubok na magpapabago sa aking pananaw sa buhay, pag-ibig at pamilya. Ngunit sa ngayon, pinipili kong yakapin ang munting saya na dulot ni Carlo habang hinaharap ang hamon ng katotohanan. Sino ba talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito? At paano ko haharapin ang lalaking nagtiwalag sa akin ng 30 taon? Hindi pa malinaw ang lahat, ngunit ang puso ko ay naglalakbay na patungo sa isang bagong daan, isang daan na puno ng hindi inaasahang mga pangyayaring magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Minsan, hindi mo inaasahan kung paano ka dadalhin ang buhay sa mga lugar na hindi mo pa nararating, mga lugar na puno ng lihim, sakit, at minsan kahit ng pag-asa. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang, at sa loob ng 30 taon na naging asawa ni Mang Ernesto, inakala kong ang buhay ko ay magiging payapa at simple. Ngunit ang mga pangyayaring naganap ay sumalamin sa isang masalimuot na kwento, isang kwento ng pagtataksil, pagkakanulo, at muling pag-ibig sa hindi inaasahang paraan. Nang malaman ko na may anak siya na matagal niyang itinago sa akin, tila nagdilim ang mundo ko. Hindi lang isang lihim ang tinago niya, kundi buong pamilya na may sariling buhay sa kabilang bayan. Si Carlo, ang binata, ay nagmula sa isang bayan sa Quezon, malayo sa amin, at ang kanyang ina ay isang babaeng iniwan siya ng maaga, isang babae na di umano'y may sariling mga problema at nagpasya ng lisanin ng anak at ang ama. Sa kabila ng lahat, si Carlo ay tahimik, mahiyain at tila may mabigat na dalang puso. Nang una kaming magkaharap, napuno ako ng sama ng loob. Bakit siya? Bakit siya ang anak na tinago sa akin? Bakit siya ang nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ang pagmamahal ng aking asawa habang ako'y nagdusa? Sa mga unang araw, iniiwasan ko siyang kausapin, at kapag siya'y bumati, pinipili kong magtago o umalis sa paligid. Minsan pa, sinasadya kong hindi isama siya sa mga bagay-bagay sa bahay, tulad ng paglalagay ng kutsara at tinidor sa hapagkainan, maliit na bagay na nagpapahiwatig ng aking pagkakahiwalay sa kanya, ngunit nakakagulat kung paano siya nagiging matatag sa kabila ng lahat. Kahit na inaalpasan ako, siya pa rin ang naglilinis ng bahay, nag-aasikaso sa mga gawaing bahay, at palaging nag-aalok ng tulong. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagawa niyang maging mabuti sa akin habang ang ama niya ay tila walang pakialam. Sa mga sandaling iyon, unti-unti kong naramdaman ang pag-ibig na matagal nang nawala sa aming tahanan, isang pag-ibig na hindi ko inakala na muling mararamdaman. Isang gabi, nang kami ay nag-uusap ng tahimik, sinabi niya sa akin, "Alam ko po, nahirapan kayo dahil sa ama ko, pero hindi po ako siya. Hindi ko po kayo gustong saktan. Sana po maintindihan niyo ako." Hindi ko maiwasang maluha sa mga salitang iyon, para bang bumagsak ang matagal kong itinayong pader ng galit at poot. Sa kabila ng lahat, si Carlo ay isang inosenteng anak na pinagbintangan ng kasalanan ng kanyang ama. Sa mga araw na sumunod, nagsimula akong buksan ang puso ko para sa kanya. Natutunan kong hindi lahat ng sugat ay nagmumula sa mga taong nakikita natin araw-araw. May mga sugat na dala ng mga lihim at pagtataksil na matagal nating tinatago. Ngunit mas mahalaga, natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba. Ito'y para sa akin din.
Ngunit habang lumalalim ang aming ugnayan, nararamdaman ko na may mga lihim pa ring nakatago sa likod ng mga ngiti at tahimik na araw sa bahay namin. Ang mga susunod na pangyayari ay maglalantad ng mga katotohanang magpapabago sa lahat ng akala ko'y alam ko tungkol sa aking asawa, sa anak niya, at sa sarili kong buhay. Ano ang mga lihim na iyon? At paano ko haharapin ang mga ito? Ang sagot ay nasa mga susunod na mga araw na puno ng pagkabigla at pagbabago na hindi ko inaasahan. Ngunit sa ngayon, pinipili kong yakapin ang munting liwanag na dala ni Carlo sa aking buhay kahit pa ito'y dahan-dahang sumisiklab sa gitna ng madilim na nakaraan. Mula sa araw na dinala ni Mang Ernesto si Carlo sa aming bahay, nagsimula ang isang bagong yugto na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang at buong 30 taon kong pinasan ang bigat ng malamig na pagsasama. Ngunit ngayon, unti-unti kong naramdaman ang init na nawala ng matagal na panahon, bagamat ito'y nagmula sa isang tao na hindi ko inakala. Sa simula, mahirap tanggapin si Carlo bilang bahagi ng aking buhay. Lagi kong iniisip na siya ay simbolo ng pagtataksil ng aking asawa, isang paalala ng mga pangakong natuklap at mga luha na tinangay ng hangin. Ngunit ang binata ay iba sa lahat ng inaasahan ko. Sa halip na maging pabigat, siya ay naging liwanag na nagbigay kulay sa madilim kong mundo. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga plato sa kusina, napansin kong tahimik na nililinis ni Carlo ang mesa. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya sa akin ng may pag-iingat at mahina ang boses na nagsabing, "Nanay, pasensya na po kung minsan ay di ako nakakasunod sa inaasahan nyo. Gusto ko lang po makatulong, hindi ko mapigilan ng mapangiti." Sa wakas, may isang tao na tinatawag akong nanay, ng may pagmamahal at respeto. Unti-unti, napawi ang mga pagkukulang ng aking asawa sa pamamagitan ng simpleng mga gawa ng anak na ito. Sa kabila ng lahat ng pait at sakit na dulot ni Mang Ernesto, si Carlo ang naging dahilan kung bakit unti-unti kong naramdaman ang saya sa loob ng bahay. Ngunit ang aming pagsasama ay hindi naging madali. May mga araw na nararamdaman ko pa rin ang bigat ng nakaraan. Ang mga sandaling pinagsamantalahan ako ng katahimikan ng asawa ko, ang mga gabi na nag-iisa akong natutulog sa aming silid. May mga pagkakataon na si Mang Ernesto ay nagpapakita ng malamig na pagtingin na para bang pinipilit niyang ipakita na hindi siya apektado ng pagdating ng anak. Nangyari rin na minsan inakusahan ko si Carlo na ginagamit lamang ang kanyang ama para sa pera at kapangyarihan. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang kalungkutan at pagkabigo. Hindi siya naglalakad sa mundong ito nang may layuning manakit, kundi naghahanap lamang ng pagkalinga. Sa mga sandaling iyon, naisip ko, bakit ako pa ang nagpapahirap sa isang inosenteng anak na naghahanap lang ng pagmamahal? Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbago ang aming samahan. Ang dating malamig na tahanan ay naging mas buhay, puno ng tawanan at kwentuhan. Si Carlo ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang mga kaibigan sa Maynila, sa kanyang mga pangarap, at sa mga pagsubok na kanyang hinarap bilang anak ng isang lalaking may 2 buhay. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga lihim pa rin na bumabalot sa buhay ng aking asawa. Hindi ko pa rin alam kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagtataksil at paano niya nagawang hindi ko makita ang kanyang mga tinatago sa loob ng 30 taon. Ang mga sagot ay malapit na, ngunit handa ba akong harapin ang mga ito? Habang pinagmamasdan ko si Carlo na abala sa pag-aayos ng bahay, naisip ko na sa kabila ng lahat ng paghihirap, may bagong pag-asa pa rin para sa akin. Isang pag-asa na maaaring magbukas ng mga pintuan ng kaligayahan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang araw na unti-unting bumukas ang pinto ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa aming tahanan. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang at sa loob ng 30 taon ay nabuhay na para lamang sa isang malamig at walang buhay na kasal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mundo ay muling nagulo at ang mga pangyayari ay nagbunsod ng isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa isang sulok ng aming bahay sa Batangas, napansin ko ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kama ni Mang Ernesto. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang interes akong nais malaman ang laman nito.
Nang buksan ko, nakita ko ang mga lumang litrato, mga dokumento, at mga sulat na tila nagkukuwento ng isang buhay na lihim. Isa sa mga sulat ang nagpatigil ng aking hininga. Ito ay isang liham mula sa isang babae na nagsasaad ng matinding pagmamahal kay Mang Ernesto at mga plano nilang itatag ang kanilang sariling pamilya sa isang bayan sa Quezon. Doon ko naintindihan na hindi lamang si Carlo ang lihim na anak niya, may mga iba pa siyang mga relasyon na hindi ko alam. Habang binabasa ko ang mga sulat, dumating si Carlo sa kwarto. Napansin niyang hawak ko ang mga dokumento at nagtanong ng may pag-aalala, "Nanay, ano po yan? Bakit po kayo nag-aalala?" Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang katotohanan, kaya pilit akong ngumiti at sinabing, "Walang anuman anak, lumang mga bagay lang ito." Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na unti-unting sumisirit sa akin. Hindi ko matanggap na sa buong buhay ko may mga bagay na itinago sa akin ng ganito katagal. Ang aking asawa, na inakala kong kasama ko sa hirap at ginhawa, ay nagtatag ng iba pang mga pamilya habang ako'y nagdurusa sa bahay. Sa gitna ng aking galit at kalungkutan, napagtanto ko na hindi ko na kayang magpaapi pa. Hindi na ako ang babaeng walang boses na tatanggap sa lahat ng ito ng tahimik. Kailangan kong harapin si Mang Ernesto at kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ngunit bago ko pa man magawa iyon, may isang pangyayari na tuluyang nagbago sa takbo ng aming buhay. Isang gabi, dumating si Mang Ernesto ng late sa bahay, may amoy na alak at tila may dalang ibang babae. Hindi ko mapigilang mapuno ng galit at pagkadismaya. Ngunit sa halip na mag-away, napag-isip-isip ko na ito na marahil ang simula ng aking paglaya. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ako ng matinding desisyon na kailangang gawin. Dapat ba akong manatili sa piling ng isang lalaking walang respeto sa akin? Dapat ba akong patuloy na magtiis ng mga pagtataksil at pagkakanulo? Ang sagot ay malinaw sa akin, ngunit ang paraan kung paano ko ito haharapin ay isang malaking hamon. Sa kabila ng lahat, may isang tao na patuloy na nagbibigay ng lakas sa akin, si Carlo. Ang binatang ito na hindi ko inaasahan ay naging dahilan upang muling maniwala ako sa pagmamahal at pag-asa. Ngunit ang aming pagsasama ay hindi madali at ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pangyayaring magtutulak sa amin sa isang bagong landas, isang landas ng katotohanan, pagdurusa at paghilom. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng aming pamilya? Paano namin haharapin ang mga lihim na matagal nang itinago? Ang sagot ay nasa mga susunod na kabanata ng aming buhay na puno ng mga pagsubok na hindi ko inaasahan kailanman. Ngunit sa kabila ng lahat, handa na akong harapin ang lahat para sa aking sarili, para kay Carlo, at para sa bagong simula na hinihintay ko. Hindi ko inakalang darating ang araw na iyon, ang araw na haharapin ko ang katotohanan tungkol sa aking asawa, sa aming kasal, at sa sarili kong puso. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang, at sa loob ng 30 taon ay nagtiis sa isang buhay na puno ng lamig at pagkakahiwalay. Ngunit ngayon, ang lahat ay nagbago. Ang mga pangyayari ay nagdulot ng matinding gulat at pagkalito sa akin, na para bang ang mundo ko ay biglang nag-iba ng kulay. Nang malaman ko ang mga lihim ni Mang Ernesto, ang mga tinatagong anak, ang mga pagtataksil at ang pagnanais niyang makipagdiborsyo upang ipasa ang lahat ng ari-arian sa anak niyang si Carlo, ramdam ko ang matinding sakit na parang tinusok ng isang matalim na punyal. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang iwanan ako na nagdurusa sa aming tahanan ng ganito katagal, para bang lahat ng taon na iyon ay isang malaking kasinungalingan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako sumuko. Naisip ko, paano kaya kung may paraan pa para ayusin ang lahat? Paano kung may puwang pa ang pagmamahal sa pagitan namin? Ngunit habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga gabi ng pag-iisa, ang mga malamig na pagtanggal ng tingin, at ang kawalan ng kahit kaunting lambing mula sa kanya. Ang mga alaala na ito ay parang mga sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Nanatili akong matatag at tinanggihan ko ang alok niyang diborsyo. Hindi dahil natatakot ako sa pagbabago, kundi dahil hindi ko kayang hayaan na ang lahat ng ito ay matapos ng walang paliwanag, ng walang hustisya. Gusto kong malaman kung bakit nagawa niya ito, kung bakit niya pinili ang ibang buhay kaysa sa akin.
Sa pagtanggi kong iyon, nakita ko ang tunay na mukha ni Mang Ernesto. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nagpaawat. Sa halip, dinala niya si Carlo sa aming tahanan na parang isang tanda ng kanyang pagsuko o kaya'y isang paraan para ipakita sa akin ang kanyang plano. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ko si Carlo na nagpakita ng kabaitan at pag-aalaga na labis na nagpaiba sa aking pananaw. Habang lumalalim ang relasyon namin ni Carlo, napagtanto ko na hindi siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Siya ay isang inosenteng binata na tulad ko ay nabigong mahalin ng taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya ng buong puso. Sa kabila ng lahat, siya ang naging dahilan upang muling maramdaman ko ang init ng pagmamahal, isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa kabila ng pag-usbong ng bagong pag-asa, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano sana naging iba ang aming buhay kung nagkaroon lang kami ng pagkakataon. Kung nagkaroon lang kami ng tunay na pagmamahalan sa simula, ang mga tanong na ito ay bumabalot sa akin na parang mga anino na hindi kayang alisin ng liwanag ng araw. Ngayon, habang nakatingin ako sa mga mata ni Carlo na puno ng pag-asa at pangarap, naisip ko na kahit gaano man kasakit ang nakaraan, may pagkakataon pa rin para sa bagong simula. Ngunit handa ba akong iwanan ang lahat ng ito? Handang harapin ang mga sugat, ang mga lihim, at ang mga pagsubok na darating pa? Ang sagot ay nasa puso ko, isang puso na sa wakas ay nagsimulang maghilom, ngunit hindi pa rin lubos na handa para sa mga susunod na laban. Ang buhay ko ay patuloy na nagbabago at ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pangyayaring magpapabago sa takbo ng aking kwento, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at muling pagkabuhay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magbabago ng ganito, na sa kabila ng 30 taong pagdurusa, may darating na isang pangyayaring magpapabago ng lahat. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang, na nagtataglay ng puso na puno ng kirot at pangarap. Ngunit sa isang iglap, ang mundo ko ay binaliktad ng isang hindi inaasahang lihim na magbibigay ng bagong kulay sa aking buhay. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Carlo sa sala, may tumunog na pinto. Nang buksan namin ito, isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng simpleng damit na kulay asul, ang nakatayo roon. Hindi ko siya kilala, ngunit sa kanyang mga mata, may halong takot at pag-asa. Siya ang ina ni Carlo, isang babaeng matagal nang nawala sa aming buhay. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko sa sandaling iyon, pagkagulat, galit, o awa. Ngunit si Carlo ay naglakad papalapit sa kanya, mahina ang tinig na nagsabing, "Nanay, nandito na po ako. Hindi ko mawari kung bakit, ngunit ang puso ko ay parang pinisil ng isang matinding pighati." Ang babaeng iyon, si Marikit, ay nagsimula ng kwento ng kanyang buhay. Paano siya iniwan ng ama ni Carlo, kung paano siya napilitang umalis dahil sa mga problema sa pamilya, at kung paano niya hinangad na muling makipag-ugnayan sa anak niya. Sa bawat salita niya, naramdaman ko ang bigat ng mga taong nagdurusa sa likod ng mga lihim at pagtataksil. Sa kabila ng aking galit kay Mang Ernesto, naramdaman ko rin ang awa para kay Marikit, isang babae na nagkamali, ngunit may puso ring naghahanap ng pag-ibig, ngunit ang pagdating niya ay nagdulot ng komplikasyon sa aming buhay. Si Carlo na dati tahimik at maingat, ngayon ay nahaharap sa isang labis na emosyonal na pagsubok. Hindi naglaon, nalaman ko na si Mang Ernesto ay hindi lamang nagtatago ng isang anak kundi iba pa. Ang kanyang mga lihim ay parang isang buhawi na unti-unting sumisira sa mga pundasyon ng aming pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ko ay, paano ko haharapin ang lalaking nagdulot ng ganitong kaguluhan? Paano ko haharapin ang sarili ko na nanatiling tahimik sa loob ng 30 taon? Ngunit sa kabila ng lahat, si Carlo ang naging sandigan ko. Ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga ay nagbigay lakas sa akin upang harapin ang mga pagsubok. Ang pagdating ni Marikit ay isang malaking dagok, ngunit nagdulot din ito ng pagkakataon upang muling pag-isahin ang mga piraso ng aming wasak na pamilya. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga kwentuhan, pagtatalo, at pag-aayos ng mga sugat na matagal nang hindi napapansin. Ngunit sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa puso ko. Isang lakas na nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento ko. Ano ang mangyayari sa amin? Paano namin haharapin ang mga lihim na bumabalot sa aming buhay?
Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa akin habang ang kwento ng aming pamilya ay unti-unting nabubuksan, puno ng mga sorpresa at pagsubok na higit pa sa aking inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang lahat para sa pag-ibig at kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko inaasahan na ang pagdating ni Marikit, ang ina ni Carlo, ay magdudulot ng ganito kalalim na gulo sa aming buhay. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang, isang babae na matagal nang sugatan ng mga lihim at pagtataksil, ngunit ngayon ay nakaharap sa isang bagong hamon na puno ng emosyon at komplikasyon. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumitaw ang mga katotohanan na matagal nang itinago ni Mang Ernesto. Hindi lamang pala si Carlo ang anak niya, mayroon pa siyang iba. Mga anak na lihim na inalagaan sa iba't ibang bayan. Ang mga lihim na ito ay parang isang bagyong sumira sa mga pangarap at pag-asa na pilit kong binuo sa kabila ng mga pagsubok. Habang si Carlo ay naglalakbay sa gitna ng kanyang damdamin, ako naman ay nahaharap sa isang matinding desisyon. Dapat ba akong manatili sa isang tahanan na puno ng kasinungalingan? Dapat ba akong ipagpatuloy ang buhay na tila isang palabas na walang tunay na kaligayahan? Ang mga tanong na ito ay nagpapabigat sa aking puso, ngunit alam kong hindi ako maaaring manatiling bulag sa mga nangyayari. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko kayang balewalain, ang pagmamahal na unti-unting sumibol sa pagitan namin ni Carlo. Siya ang naging ilaw sa madilim kong mundo, ang dahilan kung bakit muling naniniwala ako sa pagmamahal. Ngunit ang aming relasyon ay hindi madali. May mga pagsubok na sumalubong sa amin, lalo na nang malaman niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama. Isang araw, habang nag-uusap kami ni Carlo, sinabi niya sa akin ng may luha sa mga mata, "Nanay, gusto kong malaman kung sino talaga ako. Hindi ko na kayang mabuhay sa dilim ng mga lihim." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Naiintindihan ko ang kanyang paghahanap ng sarili dahil pareho kaming naging biktima ng mga desisyon ng isang lalaking naglaho sa aming mga buhay. Habang patuloy ang mga pagsubok, napagtanto ko na kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Hindi ko hahayaang ang mga pagkakamali ng nakaraan ang magdikta ng aming kinabukasan. Kailangan kong ipaglaban ang karapatan kong magmahal at mahalin kahit na sa kabila ng lahat ng sakit. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. May mga pangyayaring paparating na magtutulak sa amin sa mga desisyon na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Mga desisyong puno ng panganib, pag-asa, at pag-ibig na hindi ko paganap na nauunawaan. Ano ang magiging hakbang namin ni Carlo? Paano kami magpapatuloy sa kabila ng mga sugat na dala ng nakaraan? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa akin, habang ang aming kwento ay patuloy na nabubuo, isang kwento na puno ng mga lihim, pagdurusa, at muling pagkabuhay na hindi pa tapos. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may liwanag pa rin sa dulo ng madilim na lagusan na ito. Hindi ko inaasahan na ang buhay ko, na tila isang tigang na disyerto sa loob ng 30 taon, ay biglang magiging isang bagyong puno ng matinding emosyon, lihim, at hindi inaasahang mga pangyayari. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang, isang babae na matagal nang nagtiis sa isang buhay na puno ng katahimikan at pighati, ngunit ngayon ay nahaharap sa pinakamalalakas na unos ng aking puso at isipan. Habang lumalalim ang aming samahan ni Carlo, unti-unting nabubunyag ang mga lihim ni Mang Ernesto, mga lihim na nagdulot ng sugat hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa binatang ito. Ang mga pagtataksil, ang mga lihim na pamilya, at ang mga kasinungalingan ay naging parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga araw na kasama ko si Carlo ay puno ng saya at pag-asa. Ang kanyang mga ngiti, mga kwento ng kabataan, at ang kanyang pagpapakita ng malasakit ay naging gamot sa mga sugat ng aking puso. Sa kabila ng kanyang pagiging anak ng lalaking nagdulot ng lahat ng ito, siya ay naging aking sandigan, aking lakas, at aking inspirasyon. Ngunit ang mga pagsubok ay hindi nagtatapos dito. May mga pangyayaring dumarating na tila sinusubok ang aming tibay, mga pagsubok na naglalapit sa amin sa isang desisyon na magbabago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. Ang mga araw ay puno ng emosyonal na bagyo, mga sandaling kami ay nag-aaway, nagkakasundo, at muling nagkakaisa sa gitna ng mga unos.
Isang gabi habang nag-uusap kami ni Carlo, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin na iyon, isang halo ng saya, takot, at pagnanasa. Sa mga sandaling iyon, ang aming mga mata ay nagtagpo, at ang mundo namin ay parabang huminto sa pag-ikot. Parabang ang 30 taong pagkakahiwalay at pagdurusa ay naglaho sa isang iglap, pinalitan ng isang damdamin na matagal ko nang hinahanap. Ngunit alam ko rin na ang paglalakad sa landas na ito ay puno ng panganib. Ang aming relasyon ay hindi tinanggap ng lipunan at marami ang mag-iisip ng masama. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang maramdaman na sa wakas ay natagpuan ko ang isang tao na tunay na nagmamahal sa akin, isang tao na handang harapin ang mundo para sa akin. Ngunit ang mga susunod na araw ay magdadala ng matinding pagsubok, isang pagsubok na magtutulak sa amin sa hangganan ng aming katatagan at pagmamahal. Ang mga lihim ng nakaraan ay muling bubuksan at ang mga desisyon na aming gagawin ay magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Paano kami haharapin ang mga pagsubok na ito? Ano ang magiging kapalaran ng aming kakaibang pagmamahalan? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa akin habang ang kwento ng aming buhay ay patuloy na nagiging masalimuot at puno ng emosyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pag-ibig ay may kapangyarihang maghilom, magpatawad at magbigay ng bagong pag-asa sa gitna ng kadiliman. Hindi ko inakala na sa huling yugto ng aking buhay ay mararanasan ko ang ganitong klase ng bagyong emosyonal. Isang bagyong puno ng pag-ibig, pagtataksil at mga lihim na matagal nang itinago sa dilim. Ako si Ligaya, 59 na taong gulang, isang babae na sa loob ng 30 taon ay nagtiis sa isang malamig at walang buhay na pagsasama, ngunit ngayon nakikipagsapalaran sa isang kwento na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ang pagmamahal na unti-unting sumiklab sa pagitan ko at ni Carlo ay nagdala ng kakaibang sigla sa aking puso. Sa bawat sandali na kami ay magkasama, nararamdaman ko ang init ng pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Isang init na tila kay tagal nang nawala sa aking buhay. Ngunit sa kabila ng saya, alam kong may mga matang nagmamasid, mga usaping hindi mabuti ang iniisip, at mga hadlang na kailangang lampasan. Ngunit sa araw na yon, nang hawakan ni Carlo ang aking kamay at tumingin ng matagal sa aking mga mata, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas, isang lakas na nagmumula sa puso, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa akin mismo. Sa loob ng 30 taon, ako ay naging isang anino sa sariling tahanan, ngunit ngayon, ako ay muling sumisigla, muling nabubuhay. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Sa likod ng mga ngiti at halakhak, may mga lihim pa rin na kailangang harapin. Ang mga tanong tungkol sa tunay na motibo ni Mang Ernesto, ang kapalaran ng aming pamilya, at ang kinabukasan namin ni Carlo ay patuloy na bumabalot sa akin. May mga desisyon pang kailangang gawin, mga sugat pang kailangang paghilumin, at mga pangarap pang kailangang abutin. Ang aking buhay ay hindi naging isang perpektong kwentong pag-ibig, ngunit ito ay isang kwento ng katatagan, pagpapatawad, at muling pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, natagpuan ko ang lakas upang bumangon at magmahal muli, isang pagmamahal na hindi sumusuko kahit kailan. Ngayon, habang pinagmamasdan ko si Carlo na abala sa pag-aayos ng aming tahanan, naisip ko na sa kabila ng lahat, ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga pangarap, pag-asa, at pag-ibig na tunay at wagas. Ngunit ano nga ba ang mga susunod na hakbang? Ano ang mga lihim na patuloy na nagtatago sa dilim? At paano namin haharapin ang mga hamon na darating? Ang mga tanong na ito ay manatiling nakabitin, naghihintay ng sagot sa mga susunod na yugto ng aking buhay, mga yugto na puno ng pag-ibig, laban, at mga himala na hindi pa natin nalalaman. Sa ngayon, pinipili kong ipagpatuloy ang buhay ng may tapang at pag-asa habang ang puso ko ay muling naglalakbay sa landas ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Ang kwento ko ay hindi pa tapos. Ito ay isang simula lamang ng isang mas malalim at mas makulay na paglalakbay.